Alam nyo, ito na lang, no? Paniwalain mo kami, Mr. Speaker. Ayusin mo yung lugar mo. Ang dami nyong dakdak, ang dami nyong dada, di ba? Samantalang, ang tagal-tagal na nang hinihingi ng taong bayan, ha? Yung mga resibo ninyo kung saan nyo dinadala. Tapos sasabihin mo ngayon, lintik ka, ha? Oh, sasabihin mo dito, napapatunayan ninyo kung saan napupunta yung pondo para sa ayuda. Ipakita ninyo. Puro kayo dakdak. Wala naman kayo pinapakita. Sabi nga ni PRRD, bukas nyo ang libro. Hindi nyo nga maipakita yung mga gastos nyo dyan sa mga opisina nyo, tapos ang lakas pa ng loob mo na magsasalita ng ganito, nakaalam mo kung sino ka. Tama yung sinabi ni VP Sara Duterte. Wala kang utak. Ha? Wala kang popularity. Meron ka lang pera. Walang masyadong balita ngayon kung di itong si Tamba. Pambira talaga. Si Martina, nangunguna ka talaga, ha? Pambira. Anong masasabi mo dito? Ayuda is not charity. It is justice. Tama ba? It is justice. So, paano ka magkakaroon ng justice dyan? Wala ngang hustisya dyan sa pinaggagawa ninyo. Ito na lang, ha? Nasa na ba yun? Basahin ko muna. Kukomentuhan mo ba yun? Komentuhan mo muna, Coach Oli, yung sinabi niya ngayon. Hanapin ko dito. Martin, alam mo, ito si Martin, gina-justify niya eh. Ayuda is not charity. Palimos po yan. Palimos po yan. Ayaw mo ng English, di Tagalogin natin. Palimos. O, di ba? Pero alam mo, titingnan natin, ha? Martin, makinig ka mabuti. Senior mo na, no? Huwag po natin niloloko yung taong bayan. Kasi, alam mo, tingnan mo, ha? Pag tinanong mo, kunwari, ang mga Chinese, anong ituturo nila sa mga anak nila? Magnegosyo ka. Yes. Sa mga Indians. Negosyo din. Negosyo. Sa Pilipino, anak, galingan mo, dapat nauuna ka sa pila kasi andyan si congressman, andyan si mayor, andyan ang gobyerno, kailangan mabigyan ka ng supot-supot. Yeah. Tingnan mo anong nangyayari, anong tinuturo natin sa ating bayan, sa mga Pilipino. Ito naman, ikaw bilang House Speaker, sana naman be responsible. Turuan mo, nandiyan ka na sa pwesto eh. Turuan mo namang mangarap yung mga Pilipino. Hindi yung wala na napunta sa mga proyekto, nag-focus na lang kayo sa ayuda. I mean, honestly, can you tell the Filipino people anong infrastructure na gawa ninyo? Anong mga proyektong nagawa ninyo? Bukod sa ayuda dito, andito yung pangalan, di ba? Tinitrain po natin ang ating mga kababayan sa pagalingan na lang mang palimos eh. Alam mo, walang masama kung mabibigyan ka ng ayuda, okay? Pagka may pangangailangan. Pero siguro, it's about time na mangarap naman tayo, di ba? Kasi pag kami nagpapalimos, ganun na, wag na natin pagpalusutan na yung ayuda is palimos yan. Pag may namimigay ng palimos, dalawa yan eh. Yung binibigyan ng palimos at saka yung namimigay. Bakit hindi natin turuan, lawakan natin yung isip natin, level up. Bakit hindi natin pangarapin na someday, balang araw, ako na lang ang magpapalimos. Ako na lang ang tutulong. Kaya lang yung ginagawa na ito, itong ayuda, gina-justify pa. Na instead na maturuan natin yung mga Pilipino, wala. Tinuturuan talaga natin, umasa sila sa palimos. Ayuda is palimos. Yan. Tama ka dyan, partner, no? Kasi ito, kapag may nakikita tayo ng mga nagpapalimos dyan sa kalye, nabubuwisi tayo, no? Nabubuwisi tayo dahil sinasabi natin, sa ibang bansa walang ganito. May nagpapalimos man, pero hindi ganon kalala katulad nandito sa atin. Kasi nga na talaga, nakakabuwisit naman talaga pag nakikita mo yung isang bansa may nagpapalimos. Ibig sabihin lang niyan, mga kapatid, mga partners, no, ay talagang may nangyayaring kahirapan sa bansa na yan. Katulad nito, balikan natin itong sinabi ni Martin Romualdez, no, ayuda is not charity, it's justice. Ano yung justice dito? Paano nagiging justice ang pamimigay ng ayuda? Na ang ayuda na yan ay binibigay na yan noon pa. At ang ayuda sa pagkakaalam ko ay binibigay lang yan sa tamang panahon, tamang pagkakataon. Hindi araw-araw kailangan ng Pilipino ng ayuda. Ang kailangan ng Pilipino, suporta. Mabigyan ng trabaho,
mapagaan-gaan man lang ang buhay nila. Hindi sa pamamagitan ng ayuda. Dahil ang ayuda, tama yung sinabi ni partner eh. Palimos ito eh. Palimos ang ayuda. Oh. Ayuda is not a charity, it's a justice. At sinabi pa niya dito, it's our duty to ensure that Filipino falls through the cracks, especially in times of crisis. Ayon sa House Speaker ngayong Miyerkules. Ang Pilipinas, sa pagkakaalam ko, araw-araw nasa crisis tayo. So, ibig sabihin ba niyan, araw-araw gusto niyong mamigay ng ayuda? At ito pa, sabi niya, ang may hawak ng pondo ng mga departamento tulad ng Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment, Department of Health, sila ang nagpapatakbo ng programa, hindi ang Kongreso. Sigurado ka ba? Oh. Binawasan nyo nga eh. Kayo ang nagpapatakbo kasi kayo ang nag-allocate, di ba? Kayo ang nagbibigay, kayo ang nagdidikta kung magkano ibibigay nyo. Tapos saan nyo i-insert? Insert na naman. Tapos yung unprogram funds partner, meron na naman. Unprogram funds. Yung unprogram funds, parang savings nila yan para kung halimbawa magkulang sa departamento na to, may pagkukuhanan sila. So yan, pro na naman yan sa nakawan. Yung unprogram funds na yan. At ito, sabi niya dito, sila daw, dagdag ni House Speaker, handa ang administrasyon na patunayan kung saan napupunta ang pondo para sa ayuda. Ang dami niyong dakdak, ang dami niyong dadada, di ba? Samantalang ang tagal-tagal na nang hinihingi ng taong bayan, yung mga resibo ninyo kung saan nyo dinadala. Tapos sasabihin mo ngayon lintik ka, sasabihin mo dito, napapatunayan ninyo kung saan napupunta yung pondo para sa ayuda. Ipakita ninyo. Puro kayo dakdak. Wala naman kayo pinapakita. Sabi nga ni PRRD, bukas nyo ang libro. Hindi nyo nga maipakita yung mga gastos nyo dyan sa mga opisina nyo, tapos ang lakas pa ng loob mo na magsasalita ng ganito, nakaalam mo kung sino ka. Tama yung sinabi ni VP Sara Duterte. Wala kang utak. Wala kang popularity. Meron ka lang pera. Nakakabwisit ka na eh. Oo. Actually, hindi lang ako nabubwisit. Buong mundo, siguro. Buong Pilipinas, buwisit na buwisit sa pagmumukha mong lintik ka. Ininit niyo ulo ni partner, Master Judea. Ito pa, yung banggitin ko yung sinabi niya, sa mga kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyong ito kung saan napupunta ang bawat sentimo na inalaan para dito. Alam mo, hindi lang naman kasi kung pagpalagay na natin for discussion purposes na ipapakita nyo hanggang sentimo, which I doubt. Para sa akin, imposible. But for discussion purposes, sabihin natin, napakita nyo nga. Yan. Anong may tutulong nito? Mabigyan mo yan ng palimos ngayon. Bukas, gutom ulit yan. Diba? Yan na lang, hanggang dyan na lang ba ang utak nyo? I mean, level up naman ng konti. Instead nabuhay tayo, anong iiwan yung pamana sa Pilipinas, kayo magpinsan? Naging ayuda country tayo? Kung yung ayuda, yung proyekto nyo, yung 26 billion na yan, itinayo natin ng tulay, ng subway, ng kung ano-anong infrastructure, papakinabangan yan for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, or more than. Yung palimos mo, next year, ubos na yan. Yung 26 million yung nilaan dyan sa ayuda, wala na yan. Next year, panibago na naman. Diba? Yung tinulungan nyo, nakaahon ba sa hirap? Yumaman ba? Kung kayo, ginamit nyo yung pera na yon para ayusin yung bansa natin, may maayos na daan. Kung ano-ano mang makapag-create ng trabaho, di napapakinabangan ng mas mahabang ng mga Pilipino, mas mahabang panahon. Diba? Ang ano nyo masyadong maiksi. But anyway, hindi ko kayo masising magpinsan kasi hindi ko nga alam kung natapos nyo or... Hindi naman ito sa natapos, hindi natin ninano. Kaya lang kasi merong mga hindi naman tapos, yung utak maaayos naman eh. Pero kaya tayo napag-iwanan ng ibang bansa eh. Until now, isipin mo, ang focus ng gobyernong ito ay palimos. Paano aangat ang Pilipino sa inyo? Tapos i-justify mo na maipapakita mo yung resibo. Gaano kababaw yun? Bilang isang House Speaker. Tapos
i-justify din ng pinsa mong presidente, paano naman tayo mangyayari sa atin yan, partner? Alam nyo, ito na lang, no? Paniwalain mo kami, Mr. Speaker. Ayusin mo yung lugar mo. Kasi ang dami nagko-comment dito na paano maayos ang Pilipinas kung yung lugar nga niya hindi niya maayos. Baku-baku daw kalsada dyan sa inyo. At ito pa, pinagtatawanan ka. Speaker Martin Romualdez, itong statement mo, ABS-CBN, 22 hours ago. Ito ABS-CBN. Tingnan natin. 44,300K reactions. Ang laugh emoji, 42,000. Maria Santissimo. Ito pa. Sa News 5 naman tayo. News 5, 61,000 reactions. Ang laugh emoji, 57,000. So, ibig sabihin dito, sir, hindi na po natutuwa ang taong bayan ho sa inyo. Alam nyo kung bakit? Naniniwala kayo sa kakayanan ninyo Naniniwala kayo sa kakayanan ninyo na dumadating sa punto na hindi na kayo nakikinig sa mga hinaing ng mga Pilipino. Napakasimple solusyon na ng problema na yan Di ba? Makinig kayo sa hinaing ng taong bayan. Ang problema sa agrikultura, pakinggan nyo ang hinaing ng magsasaka. Di ba? Kung magbigay kayo kakapiranggot magbibigay kayo ng ganito, mga traktor-traktor, bibigyan ng 10, bibigyan ng 20, picture-picture, yun na yun. Hindi po doon nagtatapos, sir. Ang pagtulong sa mga magsasaka ay binabantayan po yan. Kung may progreso, yung tulong na ibinibigay ninyo. Di ba? Kasi itong partner, minamadali nga talaga nila itong budget para ito, malamang sa alamang, gagamitin lang to sa eleksyon Gagamitin sa eleksyon itong mga collaboration ng tingog dyan sa PhilHealth, na buti na lang at siguro nakapag-isip-isip sila dahil bawal yung ginagawa nila. At tingnan nyo, may rally dyan sa Mindiola. Ano sinisigaw? Ito daw, na budget, 2025, na budget sa Pilipinas, ang pinakakurap na budget sa istorya ng politika sa Pilipinas. So, natutuwa ho ba kayo sa sinasabi ng taong bayan sa inyo? Aba, mga manhid na ho ata kayo. So, pakinggan nyo po ang hinaing ng taong bayan. Pakinggan nyo dahil taong bayan ang nagluklok po sa inyo. Kung hindi nyo pakikinggan ang hinaing ng taong bayan, aba, itong bansang ito, tiyak na tiyak ako, wala talagang mapupuntahan.